everyone! So, ayan o. Ang ganda ng araw. And I'm just waiting for some time before I go to work. And actually, guys, I would like to share this day with you because I've started in a new workplace. Ayan, so Tuesday was my last day dun sa vaccination center. Nag-resign ako 2 weeks ago. And then now I'm doing another job dito sa bagong company. It's a private one actually. And ayun, so today is officially my 3rd day. And for the past 2 days, I've been going dun sa office sa workplace ko. Pero ngayon, since yung kasama ko, yung nag-orient sa akin, she'll be doing work from home. And ako, hindi pa ako pwede independently work. So, dun ako sa bahay niya pupunta ngayon and we'll both do work from home dun sa kanyang apartment. And shout out to my friend Shay, hello. And siya yung nag-orient sa akin ngayon dito sa aking bagong workplace. And I remember she gave me this one, honey, as a welcome gift dun sa workplace. So yes, I can recommend this guys. Honey siya, Sarema Kuning Gregi Messi. Well, and if anyone who lives here in Finland loves honey, eto siya, i-recommend ko siya guys. I can recommend this one. I'm going to put their Instagram account here on the screen. And so you can check it out and you can order from them. So there, buti na lang yung apartment kasi nila, yung bahay nila malapit lang, 10 minutes drive. Unlike kung pupunta kami sa office, almost half an hour na drive yon sa akin. So ngayon, work from home siya and 10 minutes lang naman papunta dun sa kanila, kaya yes. Ayun. So dadaan muna tayo ng grocery kasi nag-message yung friend ko. Sabi niya, doon na daw ako mag-breakfast. Nagluluto siya ng breakfast namin. And so dadaan ako ng something. Siguro for lunch or for dessert, ganon. Ayun guys, so nakabili ako ng chicken. Chicken na ano siya, oven ready. And then I bought some pastries for our coffee later. Ang lamig ngayon, negative yung temperature. It's -5. Tapos kagabi nag-snow na naman. And meron kami tinatawag dito sa Finland na Takatalavi. Ayan, kahit spring na or minsan halos pa summer na, pero grabe pa din, nag-snow pa din talaga. So, andito na tayo guys. Hanapin ko na lang kung saan yung may apartment nila. First time ko din na pumunta actually sa bahay nila, kaya hindi ko pa alam kung saan talaga banda. There guys, our day is done and pauwi na ako ng bahay pero gusto ko ng KFC and walang lutong pagkain sa bahay kaya dadaan na lang siguro ako ng KFC or mag-order. So ayun, after work
Nag-coffee muna kami dyan kasi dumating din yung iba naming friends. And ayun, nag-i-snow na naman siya. Pero sana hindi masyadong malakas like kagabi. Ay, saan ako pupunta ngayon? Wait lang. Kailangan ko mag-GPS. Kailangan ko hanapin kung saan ako pupunta. Hello guys! So now, ang haba ng pag-wave ko. So now we're home. Ayan, from work from home. So, ayun. May naalala ako kasi may ikukwento pala ako sa inyo. I've mentioned earlier na third day ko pala ngayon sa work. So kahapon, obviously, second day ko pa lang sa work. Before lunch, someone called me from a private company. Tapos, immediately, she was questioning me. Sabi niya, are you Julie Alidem from, who is a blah blah from this blah blah company? I was like, what? From where are you calling? Sabi ko, Mista sa Soitat? Sabi ko. Tapos sabi niya, Masoitan tasta blah blah blah. Of course, hindi ko babanggitin yung company nila. Pero yung company na yon, nandun ako sa part-time list nila. Nag-apply ako sa kanila. They took my documents, my credentials. Kaya nakapasok ako as their part-timer dun sa company. But, never akong gumawa ng shift for them. I never took a job for them. So, ayan. Sabi nung babae, ako si ganito ganyan. Tapos, parang nag-ring na kasi yung tenga ko. Hindi ko na maalala kung ano yung name na sinabi niya. From ganitong company. Yung name ng company, clear sa akin. Tapos sabi niya, dumating, we were informed na nagre-recruit ka ng mga nurses from our company to your company. Doon daw sa aking workplace ngayon. I was like, what? Kasi, second day ko pa lang sa bago kong work, so hindi ko pa alam ang mga process, nasa orientation stage pa lang ako. Tapos, yung pagkasabi niya ng ganon, she's like attacking and she's like accusing me. Yung tone ng boses niya nasa ganon, kaya super nakakairitang pakinggan. So, sabi ko, sorry, saan nanggaling yung balita na yan? Or kanino nanggaling yung balita na yan? Siyempre, in Finnish kami nag-uusap. Yan. Tapos sabi niya ba naman, hindi na importante kung saan galing yung balita. Sabi ko, siyempre, gusto kong malaman. Pero kung ayaw mong sabihin, fine. Pero sabi ko, hindi totoo yan. Hindi ako nagre-recruit ng mga employees nyo, ng mga nurses nyo, papunta sa company namin, dun sa bago kong work. Sabi ko, kakastart ko pa lang kahapon, nung isang araw ngayon. Kakastart ko pa lang kahapon, at hindi ko pa nabubuo yung 2 days ko dito sa bago kong work, and hindi ko pa alam yung mga recruitment process, wala pa akong alam sa mga ganyan. Sabi ko sa kanya, syempre medyo nainis na din ako kasi yung tone niya pa lang she was accusing already. So, ang pangit pa kasi itinuloy-tuloy niya pa yung pagkakasabi niyang ganon. Sabi niya, seryoso itong bagay na ito para sa amin. Taasiya on melanim vakava at pitay sputwa. Sabi niya, kailangan mag-intervene dun daw sa yun nga, sa bagay na yun, sa ginagawa ko, which I am not doing naman. And hindi ko talaga alam kung ano yung pinagsasabi niya, kung saan nanggaling yun or whatever. So, ang pangit lang din talaga nung dating sa akin na ganun na hindi niya man lang ako inask, hindi niya man lang kinonfirm nicely na may ganitong information sa amin, totoo ba na ginagawa mo ito, ganyan. Hindi kasi yung pagkakasabi niya is talagang in an accusing way na na-inform kami na ganito ginagawa mo, ganito, ganyan. Tapos, ayun na nga. So, sinabi niya, serious thing yon for them and kailangan nilang may gawin na something and aalisin nila ako dun sa my group. Kasi meron kaming WhatsApp group kung saan nakikita namin yung mga shifts na free na pwede naming kuhanin if ever na gusto naming mag-work. Tapos, ayun. Sabi ko, yo, maiumaran?
And kahit alisin nila ako dun sa list. Kasi never naman ako nag-take ng shift from them. Never akong gumawa ng any job or any work for them. Kaya okay lang, hindi siya kawalan sa akin. Tapos, ayun, sobrang nakakairitang bagay siya. Kasi parang, nasa nanggaling yung information na yun? And sino yung mga na-recruit ko? So, ayun. Pero naalala ko kasi, nag-update ako ng profile sa LinkedIn. And naka-update yung position ko and yung company. So, I think merong nakakakilala sa akin from that other company na nagsabi na, ganito pala siya sa ganitong company. Baka, ayan, parang, yung dating sa akin, nambibintang sila. Nambibintang sila ng walang basis. Tapos ayun, so medyo nag-worry ako kasi kaka-start ko pa lang dito sa bago kong company. And in-inform ko na yung aming ano man tawag doon? Yung aming pinaka-boss, pinaka-head na may ganitong message sa akin and may ganitong accusation sa akin kasi baka makasira yon sa akin dun sa company, ganyan. So na-inform ko naman na yon. Tapos I was worried din. So yung isang part-time company ko kung saan talaga ako regular na kumukuha ng shifts, actually yun lang naman yung only company kung saan talaga ako kumukuha ng shifts. Minessage ko yung manager namin. Sabi ko, nag-start ako ng ganitong work sa ganitong company. And ganito yung ginagawa ko. Tapos sabi ko, makaka-apekto ba yon sa pagkuha ko ng mga shifts from your company and sa pagpa-part-time ko sa inyo. Yan, sabi naman na okay lang daw, no problem, no worries, hindi makaka-affect sa aking part-time. Hello again everyone! So hindi na ako nakapag-outro kagabi pero nakalimutan kong banggitin kung paano ko nakuha pala yung new job ko ngayon. Kasi parang for me it's quite interesting and napakabilis ng mga pangyayari. So yung aking colleague, Filipino nurse din siya dito, nakasama ko siya minsan sa isa sa mga vaccination centers. Ayun, nag-message siya sa akin one Saturday and sabi niya, yung ganitong company, nag-hire sila ng HR coordinator. So, shoutout muna tayo kay Raymond. Hello Raymond, shoutout sa'yo. And thank you for recommending me doon sa company. Thank you for mentioning my name, for referring my name. So, ayun, so tinanong niya kung gusto ko yung ganyong maging HR coordinator sa ganitong company. And then, ano ba sabi ko? Sabi ko, okay lang, parang pwede ko i-try, ganyan. Or interested ako, ganyan. Tapos, i-message niya yung CEO ng company. So, minessage niya yung CEO ng company. Tapos, sa LinkedIn, finalo ako ng CEO. Tapos, by Sunday, tinawagan niya ako ng CEO. And, tinanong nga kung willing daw ba ako or kung gusto ko bang mag-apply sa kanila as HR coordinator, ganyan-ganyan. Tapos, sobrang bilis ng pangyayari kasi parang Saturday lang ako tinanong ni Raymond, tapos the next day tinawagan ako ng CEO. Monday pa, hindi ko pa agad masasabi sa work ko sa may vaccination center sa aming chief nurse kasi day off ko yon. So, sabi ko dun sa CEO nung company namin ngayon, magre-resign ako dun sa workplace ko ngayon. So, ayun, pagpasok ko ng Tuesday, kinausap ko agad, like, 8 a.m. yung start ng work namin sa vaccination center. Tapos, 7:45 nasa work na ako. Tapos, dumiretso ako sa my office ng chief nurse. Tapos, sabi ko, ilang araw na nga ang resignation time? Sabi ko. Tapos, nagulat yung chief nurse namin. Tapos, sabi niya, sa pagkakaalam ko, 14 days, pero i-check ko. So, ayun. Tapos, before lunch, kinausap ko ng chief nurse na 14 days nga yung resignation time. Tapos, sabi ko, okay, magre-resign ako starting this day. So, ayun, tapos 2 weeks, ayan, ganyan, until nag-last day ako, tapos nag-start na ako dito sa new job ko. So, ayun yung very fast pace nung aking transition from the vaccination center dito sa bagong company where I am now working. So, ayun lang guys, i-share ko lang din na naman sa inyo. And I hope you've liked this video, and I hope you'll continue watching, and see you next time.